Isang babae ang nagmamando sa isang lalaki na sinasabing maaari kitang gawing napaka-espesyal. Daan-daang taon na ang nakalipas, ganap na nagamit ng mga tao ang mga yaman ng planeta na nagresulta sa kabuuang pagkasira ng populasyon. Ang mga pinakamahusay na siyentipiko ang nagtangkang iligtas ang namamatay na mundo. Nakahanap sila ng pinagkukunan ng enerhiya na maaaring mabago. Gayunpaman, ang pinakamalaking panganib ay nananatili ang sangkatauhan mismo. Ang mga pagkakaiba ay nagdulot ng mga hati sa pagitan ng mga pinakamahuhusay at pinakamasama. Noon napagpasyahan na baguhin ng tao bilang isang species. Sa kanilang ika-16 na kaarawan, ang bawat isa ay sumasailalim sa isang pamamaraan na ginagawa silang pisikal na perpekto. Hindi na kailangang mainggit o patunayan ang sarili. Si Tali ay isa sa mga naghihintay sa araw na yun. Sa ngayon, siya ay tinatawag na pangit. Ngunit may pagkakataon siyang makita kung ano ang magiging itsura niya, sapagkat maaari siyang pumili ng kulay ng kanyang mata o kalidad ng balat. Kinagabihan, palihim siyang umakyat sa isang tulay kung saan naghihintay ang kanyang kaibigang si Paris. Pinagmamasdan nila ang isang party sa lungsod ng mga magaganda, na iinggit sa mga naroroon na. Si Paris ay 3 buwan na mas matanda kay Tali at bukas, siya ay sasailalim sa operasyon at lilipat sa lungsod. Kailangan pang maghintay ni Tali para sa kanyang pagkakataon, at natatakot siyang kalilimutan siya ni Paris. Ngunit tinitiyak ni Paris sa kanya na palagi siyang magiging kanyang squints, at siya naman ang magiging nose. Nagkasundo silang magkita muli sa loob ng 1 buwan. Kinabukasan, nagtipon ang mga mag-aaral sa pangunahing bulwagan upang salubungin ang mga dumating na ang oras. Pinag-usapan ni Dr. Cable ang lahat ng mga pakinabang ng pagiging maganda at tinawag ang mga magiging magaganda. Nagpaalam si Paris kay Tali, at napansin ang isang babaeng nagngangalang Shay na nakaupo sa tabi niya ang pamamaalam na yun. Sa gabi, bumalik si Tali sa kanyang kwarto at naalala niya kung paano sila nagkakilala ni Paris noong dumating sila sa paaralan. Tinawag ni Paris ang sarili niyang nose, at siya naman ay tinawag na squints. Isang araw, nasugatan ng lalaki ang kanyang kamay, at sinadyang hiwain ng babae ang kanyang palad. Mula noon, pareho silang may tanda ng kanilang kapangitan, isang peklat sa kanilang mga palad, at ang paniniwalang sila ang perpektong magkapareha. Kinabukasan, sa klase, pinag-usapan ni Tali ang tungkol sa White Tiger Orchid na nagbibigay ng enerhiya sa mga lungsod at nagdedekorasyon sa mga bukirin. Kinagabihan, dumaan siya sa sapilitang pag-scan para sa kanyang hinaharap na pagbabagong anyo, kung saan pinili niyang maging ginto ang kulay ng kanyang mga mata. Nang arap siyang magkita muli sila ni Paris, na wala pang balita mula sa kanya. Dumating ang araw ng kanilang napagkasundo ang pagkikita. Palihim na pumunta si Tali sa tulay, ngunit wala si Paris doon. Nagpasya siyang palihim na pumasok sa lungsod ng Joy. Narating niya ang gilid ng lungsod kung saan may isang masayang party na nagaganap. Bigla, nahulog mula sa itaas ang isang maskara na nagpapahintulot sa may-ari nito na baguhin ang kanilang kasuotan. Isinuot ni Tali ang maskara, pumili ng isang damit, at naglakad papunta upang hanapin ang kanyang kaibigan sa mga kalsadang puno ng ilaw, tawa, musika, at selebrasyon. Sa kabila ng lahat, milagrosong natagpuan niya si Paris, ngunit halos hindi siya makilala ni Paris. Maging ang peklat sa kanyang kamay ay nawala, kahit na nangako siyang hindi ito aalisin. Lumabas na pagkatapos ng pagbabagong anyo, nagiging ganap na iba ang buhay ng isang pangit, at ang mga sumpa ng walang hanggang pagkakaibigan ay hindi na mahalaga. Hinubad ni Tali ang maskara upang ipaalala kay Paris kung sino siya, ngunit agad siyang naging isang hindi kanais-nais na personalida. Tumakbo siya, kinuha ang isang rescue vest habang tumatakas. Napagtanto niyang malapit na siyang mahuli, kaya tumalon siya mula sa isang matayog na gusali. Nailigtas siya ng vest at nagawa niyang makarating sa tulay, ngunit hinahabol pa rin siya. At nahuli na sana si Tali nang dumating si Shay para iligtas siya gamit ang kanyang hoverboard. Agad na nakaramdam ng koneksyon ang mga babae. Ipinakita ni Tali kay Shay kung paano palihim na makapasok sa nakasarang kusina at ikinwento niya na na-disappoint siya sa kanilang pagkikita ni Paris. Isang araw, iminungkahi ni Shay na matutunan ni Tali kung paano sumakay ng hoverboard at binigyan siya ng isang ipinagbabawal na aklat upang basahin. Nalaman ni Tali na ikinwento ni Shay sa kanyang mga kaibigan ang pagtalon niya gamit ang rescue vest, at ngayon, siya na ang bayani ng buong campus, na maaaring maging dahilan para hindi na siya payagan sa operasyon. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga aralin at natutunan niyang gamitin ang hoverboard. Pagkatapos, nag-usap ang mga babae tungkol sa kagandahan,
At sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin ni Shay na ayaw niya talagang magbago. Dinala ni Shay si Tally sa isang training ground, kung saan pinili niya ang pinakamahirap na track at nagpakita ng masterclass. Pagkatapos sumulat, ibinalik ni Tally ang aklat kung saan nasiyahan siya sa kalayaan ng lahat ng bagay sa mundo, mula sa mga natural na panahon hanggang sa mga relasyon. Iminungkahi ni Shay na pareho silang tumangging sumailalim sa operasyon at tumakas papunta sa Smoke, isang lugar kung saan malayang namumuhay ang mga tao. Dinala niya ang kanyang kaibigan sa gilid ng paaralan at iniwan nila ang kanilang mga track and rings sa isang sanga. Lumipad ang mga babae papunta sa wildlands, tumawid sa isang ilog, at nakarating sa mga guho ng isang lumang lungsod. Ipinakita ni Shay ang mga natitirang bahagi ng isang roller coaster na kanyang ikinalungkot dahil ito'y nasira. Dinala ni Shay ang kanyang kaibigan sa isang matayog na gusali kung saan maaari nilang tawagan ang kanyang mga kaibigan mula sa ligaw na mundo sa pamamagitan ng pagsindi ng signal fire. Ipinaliwanag ni Shay na sa labas ng mundo, ang mga tao ay nagtatrabaho para sa kanilang sarili, nagmamahal, at nagkakaroon ng mga anak. Mayroon pang matatandang tao doon. Lahat ay katulad ng nabasa nila sa aklat. Balak sanang tumakas ni Shay kasama si David, nang makita niya si Tally sa tulay at sinagip siya. Gusto ni Shay na magbasa ng mga libro at magkaroon ng mga hilig, dahil pagkatapos ng operasyon, ang isang tao ay hindi na makakapagdesisyon kung paano mamuhay. Hindi ito maintindihan ni Tally, dahil buong buhay niyang pinangarap na maging maganda. Kaya iniwan siya ni Shay ng isang markadong daan patungo sa Smoke at umalis kasama si David, na ang apoy ay nagniningning sa kalapit na bubong. Bumalik si Tally sa lungsod, kung saan malapit na ang araw ng kanyang pagbabagong anyo. Sa hindi inaasahang pangyayari, sa halip na sumailalim sa operasyon, dinala siya kay Dr. Cable, na alam na pala ang tungkol sa kanyang pagkakaibigan kay Shay, na nawawala. Ipinilit ni Dr. Cable na hawak ni David si Shay laban sa kanyang kalooban at bin-brainwash ito. Ang tanging paraan para kay Tally na maging maganda ay hanapin si Shay at ibalik siya sa lungsod. Naguluhan, bumalik si Tally sa kanyang silid, kung saan dumalaw si Paris. Pinayuhan siya ni Paris na sundin ang utos ni Dr. Cable, dahil yun lamang ang paraan upang sila'y magkasama. Pumayag si Tally. Ipinaliwanag ni Dr. Cable na ang mga residente ng Smoke ay nagpaplanong sirain ang lungsod at nakabuo ng isang sandata na kailangang hanapin at i-neutralize ni Tally. Binigyan siya ng isang pendant na dapat niyang i-activate kapag nahanap na niya ang sandata. Sinundan ni Tally ang mga tagubili ni Shay, at pagkatapos marating ang guho ng roller coaster, sinakyan niya ito hanggang sa makarating siya sa lumang riles ng tren. Nagkampo siya sa kagubatan para sa gabi, nagsindi ng apoy, at sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ang kagandahan ng kalikasan sa paligid. Pagkatapos, kinailangan niyang akyatin ng isang matarik na bangin at tawirin ang mga guho gamit ang kanyang hoverboard. Ang huling hintuan ay isang puting dagat na mga orchid, kung saan siya nagpahinga para sa gabi. Samantala, tinawagan ni Dr. Cable si Paris at inalok na tulungan siya pa. Nang gabing yun, nagising si Tally na napapalibutan ng nag-aapoy na mga orchid. Habang papalapit na siyang mawala ng malay, natagpuan siya ni David. Sinaliksik siya ni David, itinapon ang mga transmitter na nakita niya ngunit hindi pinansin ang pendant dahil hindi pa ito aktibo, at dinala siya kasama niya. Gayunpaman, ang tracker ay nagbigay alam kay Dr. Cable na nasa tamang lugar si Tally. Kinabukasan, dinala ni David si Tally sa Smoke, kung saan muling nagkita sila ni Shay. Subalit, nagtaka ang iba kung paano siya nakarating doon ng mag-isa. Ipinahayag ni Tally ang kanyang pag-aalala para kay Shay at iniisip na dapat siyang bumalik, ngunit walang balak si Shay na gawin ito at hiniling kay Tally na pagmasdan ang kanilang paraan ng pamumuhay. Kinabukasan, nakita ni Tally ang isang grupo ng mga kabataan na naghahanda para sa isang ekspedisyon. Lumabas na sila ang nagsisindi ng mga apoy dahil ang mga orchid ay nakakalason at sinisipsip ang mga sustansya mula sa lupa na pumapatay sa planeta. Inalok siya ni David na sumama at makita ang katotohanan. Lumipad ang grupo sa isang misyon sakay ng isang lumang binagong helicopter. Mula sa itaas, nakita nila ang mga bukirin at kagubatan wasak na ang mga orchid. Sinindihan ni Shay ang mga halaman at biglang nagliyab, na naglantad ng mga figura ng mga taong naglalakad sa apoy na hindi nasasaktan. Biglang yumanig ang helicopter at nahulog si Shay. Agad na tumalon si Tally para habulin siya. Natagpuan niya ang kaibigan at hinawakan ito, habang nakikita niya ang isang figura na nakasuot ng asul na suit na papalapit sa kanila.
Ngunit hinawakan ni Tali ang lubid na ibinaba mula sa helicopter at hinatak silang dalawa palabas ng panganib. Pagkatapos, pinag-usapan nila ang nangyari, litong-lito kung paano natagpuan ng mga scout ng lungsod ang kanilang kinaroroonan. Nakaramdam ng pagkakasala at pagkalito si Tali, dahil pagkatapos makilala ng mas mabuti ang mga naninirahan sa smoke, nagsimula siyang mag-isip ng iba. Dito, ang bawat isa ay nagtatrabaho ngunit hindi gumagamit ng pera, nagtitrade lang sila. Ang mga matatanda ay hindi pabigat dahil nag-aambag sila sa kanilang sariling paraan. Ang pinakamahalaga, ang mga tao ay pinili nilang manatili dito. Natutunaw sila ng lumang bakal at gumagawa ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Nang tanungin ni Tali tungkol sa mga sandata, simpleng iniiling ni Shay at sinabing, bakit natin kakailanganin yon? Sumama si Tali sa mga gawain, at kahit mahirap, nagustuhan niya ang proseso. Sa gabi, lahat ay nagtitipon sa paligid ng mga bonfire, kung saan tinatangkilik nila ang mga natural na pagkain. Sinabi ni David sa mga tao na may nakita silang mga scout, ibig sabihin ay hindi pa rin tumitigil ang lungsod sa paghabol sa kanila. Habang ang smoke ay naniniwala sa pagkontrol sa kalikasan, perpekto namang nakontrol ng lungsod ang mga tao sa pamamagitan ng pagtuon sa hitsura. Tumigil ang mga tao sa pagbabasa, pag-aaral, pangangarap, at pagpili kung sino ang nais nilang maging. Dahil dito, handa silang ipagtanggol ang kanilang kalayaan. Kinabukasan, tinuruan ni David si Tali kung paano mag-shoot gamit ang pana. Napansin niya ang mga kalyo sa kamay ni Tali at ibinigay sa kanya ang kanyang guwantes bilang regalo. Dumating ang mga flamethrower matapos muling makasalubong ang mga scout. Ngunit ang mga ito ay hindi pangkaraniwang mga beauties, kundi mga napakabilis at malalakas na lalaki. Maya-maya, napansin ni Shay ang guwantes at ipinaliwanag na sa mundong ito, iba ang mga bagay kumpara sa lungsod. Kapag nagmalasakit ang isang lalaki sa isang babae, nangangahulugan iyon na mahalaga siya sa kanya, kaya't kailangang magdesisyon si Tali. Isang araw, tinanong ni Tali si David tungkol sa mga sandata. Dinala siya nito sa kanyang mga magulang na isiniwalat na sila ay dating mga plastic surgeon. Lumabas na ang mga operasyong ito ay hindi kasing ligtas tulad ng inaakala ng mga tao. May mga namatay pa nga. Habang pinag-aaralan ng mga kasong ito, napansin ng ama ni David ang mga pagbabago sa utak ng mga taong naging maganda. Natuklasan niya na pagkatapos ng mga proseso, ang pag-iisip ng mga tao ay naging malabo at nakakaranas sila ng peking pakiramdam ng kaligayahan. Ngunit tanging si Cable lamang ang nakaunawa ng sikreto, kaya pinalaya sila mula sa kanilang trabaho at kinumpiska ang mga resulta ng kanilang pananaliksik. Naging malinaw na sinasadyang sinisira ang utak upang makontrol ang mga tao. Maswerte ang mga magulang ni David na nakarating sila sa isang komunidad ng mga denters, kung saan binigyan sila ng gamot na tumulong sa kanila upang manatiling matino. Kaya't tumakas sila at inilaan ang nalalabing buhay sa paggawa ng lunas. Ngunit isa sa mga pangunahing sangkap ay nananatili sa lungsod. Ang serum ang itinuturing na sandata kahit na hindi pa ito tapos. Kapag nakuha nila ang nawawalang bahagi, kailangan nila itong subukan sa isang tao, ngunit tanging kung papayag ang taong yun. Kinagabihan, iniisip ni Tali ang lahat ng kanyang natutunan, tinanggal ang pendant at itinapon ito sa apoy, hindi niya alam na sa paggawa nito ay inaktibo niya ito. Sinabi niya kay David ang nangyari, ngunit pinakalma siya nito, sinasabing tama ang kanyang naging desisyon. Sinabi ni David sa kanya na siya ay maganda at hinalikan siya. Kinabukasan, sinalakay ng lungsod ang smoke. Ang mga lalaking nakasuot ng asul na suit ay nahuli ang mga residente ng smoke sa mga lambat at tinipon sila sa plaza. Pinigilan ni Tali si David at pinanood nila ang mga pangyayari mula sa malayo. Si Cable ay nag-interogasyon sa mga magulang ni David at nang walang nakuha mula sa kanila, inutusan niya si Paris na patayin ang ama ni David. Nilapitan ito ni Paris at sa isang mabilis na galaw, sinira ang leeg ng lalaki. Dumating si David at ang kanyang ina, umiiyak sa katawan ng kanyang ama. Nakita ni Paris si Tali ngunit hindi siya hinawakan. Habang pinasasalamatan ni Cable si Tali para sa kanyang pakikipagtulungan, ibinubunyag ang kanyang tunay na misyon, na darama ni Shay ang kanyang pagdiriwasa sa kanya. Secret ong ibinulsa ng ina ni David ang isang vial ng gamot sa bulsa ng kanyang anak. Tumakas si Tali, tumakbo patungo sa bahay ni David, at sinindihan ito ng apoy sa gitna ng kaguluhan. Tumakas si Tali papunta sa gubat, nagpapapana sa kanyang humahabol habang ang mga tao ng lungsod ay sinisira ang panirahan at dinadala ang mga residente nito.
Maya-maya, natagpuan ni Tally si David at sinabi sa kanya na hindi niya alam ang buong katotohanan at ang mga residente ng Smoke ang nagbayad ng presyo. Handang-handa siyang tumulong sa kanya na makapunta sa lungsod at ituwid ang kanyang pagkakamali. Dinala niya siya sa paaralan, ipinakilala siya sa mga kaibigan ni Shay, at humingi ng tulong. Nagsimula ang mga kabataan ng isang rebelyon, isinusulat ang salitang Smoke Forever sa itaas ng lungsod, binabaligtad ang atensyon mula sa pangunahing layunin. Sa pagkakataong ito, nang sneak-in sina Tally at David sa laboratorio, ngunit upang ma-access ang tamang antas, hindi sapat ang school ring. Kinuha ito ni David mula sa isang gwardya, at natagpuan nila at pinalaya ang mga residente ng Smoke, ngunit si Shay ay kinuha na para sa operasyon. Nagmamadali si Tally, si David, at ang kanyang ina matapos si Shay, ngunit huli na. Si Shay ay naging isang beauty at talagang nagugustuhan ito. Sa mga sandaling yun, pumasok sina Paris at Dr. Cable sa laboratorio, hinihimok ang mga tao na gumawa na ng desisyon. Lahat ng tatlo ay pumasok sa mga transformation booth, ngunit sa sandaling nagsimula ang proseso, may helicopter na lumipad sa itaas at ginamit ng kaibigan ni David ang flamethrower upang matuno ang panlabas na salamin. Nag-collapse ang sistema, hinayla ni Tally si Shay palabas at habang ang ina ni David ay naghahanap ng kinakailangang bahagi para sa gamot, nakatakas sila. Umabot ang grupo sa bubong kung saan hinarang sila ni Paris. Sinubukan ni Tally na ipaalala sa kanya ang kanilang pagkakaibigan, ngunit umabot si Paris, at si David, na naaalala ang pagkamatay ng kanyang ama, ay inatake ang magandang lalaki. Matapos ang isang laban, nakabitin si Paris sa ibabaw ng isang daluyan ng tubig at sa huling sandali, nakilala niya si Tally, ngunit siya ay nadulas. At nahulog pababa, pinangunahan ni David si Tally palayo. Maya-maya, nagtipon-tipon ang grupo sa mga guho ng sinaunang lungsod. Ipinakita ng ina ni David ang nakuha nilang bahagi at inalis ang vial mula sa bulsa ng kanyang anak. Ang gamot ay sa wakas ay handa na, ngunit tumanggi si Shay at piniling maging test subject dahil gusto niyang maging maganda. Kaya't nag-volunteer si Tally na bumalik sa lungsod, sumailalim sa proseso, at pagkatapos ay maging volunteer. Ito ay napakataas ng panganib, ngunit kumpiyansa siya sa kanyang lakas. Pagkalipas ng ilang sandali, humahanga ang magandang Tally sa lungsod, at nang tanungin ng sistema, tinitiyak niya na siya ay lubos na masaya na maging perpekto. Ang pelikula ay nag-iiwan ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot, hindi malinaw ang motibasyon ng lungsod sapagkat ang mga beauties ay hindi bumubuo ng anuman kundi sarili nilang paghanga, at hindi ganap na naipapaliwanag ang panganib na dulot ng Smoke. Ngunit ang mga visual ay nagbibigay daan sa mga manunood na masiyahan sa magagandang tanawin at kalimutan ang mga absurd item ng kwento.